Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Dating COMELEC Commissioner Guanzon, kinasuhan na. Ito yung balita natin ngayon, okay? Pero bago natin yan itatalakay, mag-like muna sa video na ito sa YouTube. Okay? Like. At subscribe na rin sa channel ko, Donmar TV, and hit the notification bell para you will be updated sa mga videos na kagaya nito. Okay? Ito nga si Guanzon guys ay may patong-patong na kaso na. Ito ay tungkol sa yung kay BBM na siya yung COMELEC Commissioner. Ito'y dahil kinasuhan siya dahil there are some documents, there are some information na hindi dapat isiniwalat but isiniwalat niya as COMELEC commissioner, okay? Na hindi dapat yun gawin as a commissioner. So, panoorin natin ang buong video at mag-comment kayo dito para babasahin natin yan, okay? So, i-play natin ang video at mag-react kayo. Lumarga pa ombudsman ng grupong Citizens Crime Watch nitong Biyernes ng umaga para sampahan ng patong-patong na kaso si retired COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Ayon sa grupo, sandamakmak na paglabag ang ginawa ni Guanzon sa mga na-dismiss na petisyon laban kay President-elect Bongbong Marcos. Itong kasong ito ay violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kasama na ang violation din ng Revised Penal Code na ibang kaso. Same facts but different case. At violation naman on the administrative side ay violation ng Code of Conduct for Public Officials. At ito ay nag-ugat. Okay, klarong-klaro yan ha. Code of Conduct. Ito ang linabag ni Guanzon, no? Because hindi nila dapat yan isisiwalat yung mga masela na mga impormasyon tungkol sa kanilang their views kung kasi ano to nag-voting ito ng para disqualification case ni BBM, no? But dapat sana sa tamang panahon niya isiniwalat yung impormasyon. Ngunit matatawag na sa mga maraming nagsasabi na naging bias si Guanzon dito sa kanyang ginagawa. Sa mga ginawa ni dating commissioner Guanzon, nung siya ay commissioner pa, na binunyag niya yung mga sikreto, yung mga confidential na proceedings sa Commission on Elections tungkol po doon sa deliberations sa disqualification case ni then presidential aspirant and now president-elect Bongbong Marcos. Akala siguro ni Guanzon na hindi siya kakasuhan sa kanyang ginagawa noon, di ba? Ngayon na presidente na si Bongbong Marcos, kinasuhan na siya. Akala mo, Guanzon, na hindi ka talaga sisirisuhin sa mga ginagawa mo. Ngayon, may nag-file na ng case against you. Matatandaan na inunahan ni Guanzon ang kapwa niya commissioner na si Amy Firulino na magpalabas ng desisyon laban sa DQ cases noon ni BBM. Presiding officer noon ng COMELEC First Division si Guanzon, pero si Firulino ang punente o naatasang magsulat ng resolusyon ng kaso. Batay sa rules ng COMELEC, ipinagbabawal ang pagbubulgar ng boto ng isang commissioner hanggat hindi pa lumalabas ang resolusyon mula sa punente. At sa kaso ni Guanzon, ibinulgar nito na pabor siya sa pag-disqualify kay Marcos kahit wala pang aktual na desisyon mula sa dibisyon. Sa nakikita namin talaga, very clear na mayroon siyang violations. Saad pa ng mga complainant na dapat masampulan si Guanzon para hindi gayahin ng iba pang mga taga-gobyerno, lalo na't marami umano itong inagrabyado habang nasa COMELEC, mga personalidad na ngayon ay nakaupo sa gobyerno. Unti-unti nang lumabas yung baho ni Guanzon dito. Okay? Opinion ko lang yan dahil binalita ito ng SMNI, okay? SMNI ang nagbalita nito. So, yung SMNI, before sila magsiwalat ng mga informasyon na kagaya nito, no? Ni-research nila yan. Na maaari siyang pagbayarin sa batas anumang oras. Wala na siya sa gobyerno. Ang isa niyang binabanatan, presidente na ng Pilipinas ngayon. Yung isa niyang binabanatan, asawa ko, na dinugudugo sa ospital sa trauma sa kanya, kongresista, vice chair ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, may hawak sa COMELEC. And ako, na-appoint na rin, undersecretary, fixed term. Isama niyo pa dyan na inaway niya yung mga kapwa niya commissioners bago siya umalis. Di ni Cardema, asa pa si Guanzon na
makakarma itong si Guanzon eh. Kaupo sa Kongreso gamit ang party list substitution sa dami ng mga inapakan niya habang nasa COMELEC. Hindi porket ikaw ay commissioner, secretary, undersecretary, general, etc. ay kahit anong gusto mong gawin ay pwede na. Yan kasi ang problema sa atin, guys. Kasi kapag meron tayo, nasa pwesto tayo, may power tayo, ginagamit kasi sa mga masasama eh. No? Yung talaga bang, yung confident ka na kasi nasa taas ka, you take advantage of what you have. Ito yung mga karma na nangyari ngayon kay Guanzon. At the law punishes violations of the law, of the provisions of the law, no matter who you are. Sagot naman ni Guanzon, may personal raw na galit si Attorney Topacio sa kanya dahil kinasuhan niya ito ng unjust vexation. Hinamon din ito ang mga complainant na mag-aral ng mabuti. Medyo mayabang talaga itong si Guanzon. Kahit positibo ang mga nagreklamo na uusad ang kanilang kaso laban kay Commissioner o retired Commissioner Rowena Guanzon. Para sa Pilipinas kung so ayan ha. Yung mga ginagawa ni Guanzon noon na ibinulgar, no? Ibinunyag niya yung kanang view, no? Na hindi pa sa tamang panahon na sabi niya is for the disqualification of BBM ay labag yun sa batas ng COMELEC. No? Nasa rules yan ng COMELEC eh. So nilabag ni Guanzon. So yun ang mga ipinatong na kaso kay Guanzon ngayon. Isa yun. Okay? At saka ibinulgar din ng SMNI na meron pa pala itong mga ginagawa si Guanzon na take advantage sa kanyang power noong siya ay isang COMELEC commissioner. So ayan. Matatawag natin na karma itong si Guanzon ngayon eh. Tuloy-tuloy na yung malas niya pagkatapos ng nanalo itong si BBM, kasi if you can recall, no, yung during the rally of Leni Robredo, no? Ang grabe, ang baboy talaga magbanat kay BBM itong si Guanzon eh, no? Kahit binaboy niya si BBM, yung anak na si Sandro Marcos, no? Nagkita sila, no? Kinamayan pa rin siya, nagrespeto pa rin yung anak ni Sandro. Diyan nyo makikita ang talagang humble ng mga Marcoses. Okay? So ngayon, hindi yung mga Marcoses ang nagkaso nito ha. Hindi si BBM ang nag-file ng case against Guanzon. Let me clear that one, okay? Ibang tao ang nag-file ng kaso niya ngayon. Iba. Ha? Si BBM wala yan eh. Hindi niya pinapansin yung mga negativity eh. So ibang tao ang nag-file dahil sa mga nilabag nito during his yung commissioner, no, ano na siya eh, papalabas na siya ng COMELEC noon eh. Doon siya may ibinunyag siya, mga ganun ba, to really set a bad image sa kampo ni BBM noon, no? Pero hindi nadala yung tao sa mga paninira niya, di ba? So, ayan. Yan ang mga nangyari ngayon. I hope Guanzon will learn her lesson about this. Okay? So, aabangan natin ang storyang ito, no? Kung anong talaga ang mangyari sa kaso ni Guanzon. Okay? So hanggang dito na lang itong video na ito. Mag-like guys, like. Okay, like, then subscribe to my channel Don Mar TV and hit the notification bell so that you will be notified with my latest news. Okay? So mahalin natin ang Pilipinas. See you in my next video. Have a great day. Happy Sunday.